rights in this country. My president is old. I get nothing. Matter what is the defense, how they defend our defense, wala pa rin magagawa kasi hindi na sila ikinig. Of course, we're Filipino, so in behalf of the Filipino, in the Filipinos in the Philippines, so we are really sad about it. It's one thing to be sad, no? Pero it's another na talagang emotional po kayo, napapaiyak po kayo. Of course, For because you- the feeling that you're here, and at the same time, when you hear it was rejected, it was denied, and he's already 80 years old, and to think that the former president, the first Philippine Asian president that was sent here in ICC. So the pressure of all the Filipino people, the supporters who don't understand what's going on is also, and if they're going to connect it to the government plus the problems in the Philippines, so the hope of the nation, the hope of the country is already, yeah. Malungkot itong pangyayaring ito dahil unang-una, yung desisyon nila na pwede pa raw tumakas at pwede paghimasukan ni Tatay Digong ang prosekusyon nakabase sa ebidensya. Anong ebidensya? News reports? Sa Pilipinas, no yan. Parang sinabi kanina, Oo yan, hearsay yan. No? So hindi ko maintindihan bakit ganyan. No? At syempre, masakit pakinggan bilang isang abogado na baliwala yung humanitarian plea. No? Hindi dapat gano'n. Good evening. In the picture assessment and weighing of evidence before it in the context of its consideration of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 2 of the statute. Ayun, welcome back to the channel. Mananatili si Duterte sa ICC detention matapos ibasura ang kanyang apela. Mananatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan ng ICC sa The Hague matapos ibasura ng Appeals Chamber ang kanyang hiniling na interim release or pansamantalang kalayaan. Unanimous o nagkakaisa ang 5 hukom sa pagtanggi sa apela at ayon sa kanila bigo ang kampo ni Duterte na patunayang mali ang naunang desisyon ng pre-trial chamber. Ilan sa mga dahilan sa pagtanggi ay ang hindi sapat na mga nilatag na kondisyon upang mapigilan ang panganib or risks tulad ng posibleng pagtakas, pag-ulit sa krimen o pangingialam sa investigasyon. Hindi rin sapat ang mga dinahilang humanitarian grounds. Ang desisyong ito ay pinal na dahil wala nang mas mataas na korte sa loob ng ICC na maaaring pag-apelahan. Nagdiwang at nagpalakpakan ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war na nanood ng livestream sa Maynila sa tuwing naririnig ang salitang denied or rejected. Sinabi ni President Officer Undersecretary Claire Castro na inirerespeto ng Malacanang ang naging desisyon ng ICC. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, dapat nang itigil ng kampo ni Duterte ang pagpapaasa sa kanilang mga taga-suporta. Anya, ang hindi paglaya ni Duterte ay kabayaran sa libu-libong Pilipinong ipinapatay nito. Si Duterte ay nahaharap sa 3 bilang ng crimes against humanity na sumasaklaw sa 49 incidences ng pagpatay at 78 victims mula sa drug war at Davao Death Squad. Ang hinihintay na lamang ngayon ay ang desisyon ng pre-trial chamber kung si Duterte ba ay fit for trial or may sapat na kakayahang pisikal at mental para harapin ang paglilitis, lalo pat hindi siya sumipot sa pagdinig. So yan, anong masasabi ninyo sa balutang ito? Put it down in the comments below. Thank you so much for watching. Stay safe everyone.